Cynthia Villar, isang bully. Maraming mga netizen ang ayaw sa ugali ni Cynthia Villar dahil sa pagiging bully nito o panggigipit sa mga tao na hindi kasang-ayon sa kanyang paniniwala. Tanggalin mo! Umalis ka dyan! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Yan marahil ang dahilan kung bakit natalo siya sa nakaraan eleksyon sa pagkakongresista ng unang distrito. Kahit na namahagi siya ng lupa at kanyang sinabi na ipakita ninyo sa amin ang inyong suporta or else baka magbago ang isip namin sa pamimigay ng lupa. Tanawin nyo sa amin, ito, kung ibibigay namin sa inyo, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. At sana, ipakita nyo sa amin na kami ay susuportahan nyo sa darating na 2025 election. Ipakita nyo sa amin. Ipakita nyo sa amin ang appreciation nyo. Kasi kung hindi nyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin pagbibigay sa inyo ng lupa. Ano ito? Lupa? Kapalit ng dignidad ninyo? Mabuti na lang at hindi bobo ang mga Distrito 1 ng Las Piñas at hindi sila nasilaw sa mga pangako ni Cynthia Villar at kanila itong nilaglag. Kaya sa mga District 1 ng Las Piñas ay congratulations sa inyo. Alam ba ninyo na sinubukan din ibuli ni Cynthia Villar si Senator Raffy Tulfo? At tinawag niya itong iho. Pero hindi ito pinalampas ni Senator Raffy at kanya itong sinoplak. Yung restaurant and hotel? Iho, yung institutional buyer. I-define mo kung ano yung institutional buyer kasi vague yun. Dapat Ma'am, sorry. Please don't call me Iho. At kasabay nito ay ang pagpuna ni Raffy Tulfo tungkol sa mga project ng mga Villar na instead na mamamayan ang nakikinabang ay mga Villar ang nakikinabang sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga daanan papuntang subdivision ng mga Villar. Raffy Tulfo na dumiretso sa issue ng Farm to Market Road. Adtad ng tinatawag na Farm to Market Road projects. Meron pa nga biro-biruan na sinasabing instead to Farm to Market Road, marami dyan sabungan to Market Road, subdivision to Market Road, private resort to Market Road. At kanya din pinuna ang pagpapatayo ng subdivision sa mga agricultural land na nung umpisa ay kanyang dinidinay. Pero nang maipit siya ni Senator Raffy Tulfo ay sinabi niya nakagustuhan yon ng mga may-ari. What the fuck? Kailangan pa ba soplakin ka bago ka umamin? that we don't buy agricultural land in the provinces. Nobody will buy houses in agricultural land. We only buy in cities and capital towns because the buyer of houses, they want also an opportunity that if they're having financial problems, they can resell their houses. And you know, it's very hard to resell houses not in cities or capital town. Regardless, ang pinag-usapan po natin, yung mga farmland po na nakukonvert na po sa isang subdivision o commercial. But they allow that in cities and capital towns. They allow conversion in cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive and you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. It's an investment decision for these people. Ito pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam ha. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami pong mga probinsya na marami na pong mga subdivision na nagsilipan na. Where will the people live if you don't build subdivision? Marami pong mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po nag-i-chaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito, they cannot compete, and then papasok po ito mga negosyante at mag-o-offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Ngayon, paano mo i-deny itong isang agricultural land na pinabuldoser mo na hindi ikaw ang may-ari ayon sa nag-post sa Facebook? Hindi ka ba naaawa sa mga mahihirap na tao na ang tanging pinagkakakitaan lamang ay magtanim?
Sama sila. Martin na bagay ito. Ano po eh. Mrs. Villar, mayaman na kayo. Huwag kayong swapang. Hindi nyo madadala sa impyerno ang kayamanan ninyo sa halip na pagtulong na ang nasa isip ninyo dahil matanda na po kayo at malapit-lapit na ninyong makita si Satanas ay dapat pagtulong na sa mahihirap ang iniisip ninyo at hindi ang panggigipit ng kapwa-tao. Ngayon marahil ay alam na ninyo kung bakit ko sinusuportahan si Senator Rapi Tulfo. Siya ang complete opposite ni Cynthia Villar. Rapi Tulfo, para sa mahirap, hindi kurap o ni bahid ng korupsyon. Maraming natulungan. Yan ang future president ko.